Bawal na muna ang paglabas ng pondo mula sa 2013 Priority Development Assistance Fund o PDAF. Yan ay matapos maglabas ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order o TRO laban dito. Bukod dyan, tatalakayin na rin sa Supreme Court ang legalidad ng sistema ng PDAF, bagay na ilang beses na rin kwenestyon. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, bago yan ay tuloy-tuloy naman yung public pressure para ipanawagan yung pagbasura dito sa pork barrel system doon sa pagbibigay ng Priority Development Assistance Fund. At sa mga oras na ito nga ay mga artist naman kasama ng grupong mga artista kontra korupsyon ang nagdaraos ng kanilang mini-concert. Patingin pa lamang daw ito ng ilan pa nilang pagkilos kontra sa pork barrel, lalo na Jessica doon sa September 13 kung saan magbabalik Luneta sila matapos yung matagumpay na Million People March noong August 26 para naman sa kanilang Rock and Rage Against Pork concert na magsisimula alas 3 ng hapon sa Biyernes. Sa kanilang statement, sinabi ng grupo na dapat daw ay panagutin ang mapapunanayang mga nasa likod ng manumalang paggamit ng PDAF. Narito ang pahayag ng grupong mga artista kontra korupsyon. We demand that all the alleged perpetrators of the abuse of the PDAF and all other forms of state-sanctioned grand larceny be soonest brought before the bar of justice. If found guilty, they must be held fully accountable. Jessica, samantala ang Korte Suprema nga ay naglabas ng TRO. Bawal munang gastusin na yung mga nalalabi pang PDAF na nasa kamay ng ating gobyerno at sabi ng DBM ay abot yan sa 14 billion pesos pa. Pinapatigil ng Korte Suprema ang paglalabas ng natitira pang pondo mula sa Priority Development Assistance Fund o PDAF para sa 2013. Ang TRO ay bunsod ng 3 petisyon na natanggap ng Korte laban sa PDAF na magkakasunod na inihain ni na dating Buwak Marinduque Mayor Pedrito Nepomuceno, dating Manila Councilor Greco Bellica at presidente ng grupong Social Justice Society na si Samson Alcantara. Sa October 8, itinakda ng Korte ang oral arguments para pagdebatehan ang legalidad ng PDAF. Bukod sa TRO sa PDAF, hinold din muna ng Korte Suprema ang paggamit ng pondo galing sa kita sa Malampaya Gas Project na nasa ilalim ng kontrol ng presidente. Ayon sa DBM, tinatayang 14 billion pesos pa ang natitirang PDAF sa taong 2013. Simula raw nung sabihin ng Pangulong ina-abolish ng PDAF ay hindi na raw nag-release ng PDAF ang DBM. Kung ang Senado ang tatanungin, susunod daw sila sa anumang magiging desisyon kalaunan ng Korte Suprema tungkol sa PDAF. The issue is whether it's constitutional or not. And we will submit to the sound discretion of the court based on jurisprudence and the allegations of the petition. Sa isang text message, sinabi ni House Speaker Sonny Belmonte na susunod din daw ang Kamara sa TRO ng Korte Suprema. Bagaman nakabudget na raw ang second tranche at maaring hindi lahat ay nakapag-release ng mga implementing agency. Hindi ito ang unang beses na natanong ang Korte Suprema kung legal ba ang pagbibigay ng pondo sa mga mambabatas. Noong 2004, nagpetisyon ang grupong Lawyers Against Monopoly and Poverty o LAMP kontra sa pork barrel. Tanong noon ng Korte Suprema, paglabag ba sa konstitusyon kung papayagan ang mga mambabatas na direktang mag-allocate at magpalabas ng pondo base sa kanilang sariling listahan ng mga proyekto. Ipinaliwanag ng Korte Suprema sa desisyon nito noong April 2012 lamang na bagaman ang Kongreso ang nagpapasa ng Appropriations Act tulad ng General Appropriations Act na nagsasaad ng budget ng gobyerno, ang presidente ang sa huli ay nagpapatupad nito at may tuturing na gumagastos ng budget. Sa kasamaang palad, hindi raw napatunayan ang mga petitioners noon na tumatanggap at gumagastos ng kanilang PDAF ang mga mambabatas. Jessica, tuloy-tuloy pa rin nga itong nagaganap na mini-concert dito sa may Quezon City. At sabi nila dito, bukas doon sa EDSA tayo na prayer vigil ay may pupunta dyan ang mga grupo galing sa University of the Philippines na magmamarsya patungo sa EDSA Shrine. Samantala, alas 2 ng hapon sa October 8, itinakda ng Korte Suprema yung oral arguments nito tungkol sa legalidad ng PDAF. Jessica? Okay, but klaruhin natin, PDAF lang, naka-specify na PDAF lang itong question at hindi yung pork barrel system in its totality. Or in whatever form. Are you referring to the Beef's case? Itong sa Supreme Court. Na
Yes. Okay, so yung mga petitions na nasa Supreme Court ngayon, tatlo yan, and both, no? Questions on the legality of the PDAF and yung pork barrel system. Okay. So malalaman natin, at least no, madidiscuss yung legalidad ng pagbibigay ng karapatan sa mga mambabatas natin na mag-allot ng pera ng taong bayan para sa kanilang mga proyekto, Jessica. Okay, pero masasagot kaya ito in terms of the legality, Joseph? Kasi kung yung Kongreso ang titingnan natin, both the Senate and the House of Representatives, if anything, siguro guilty sila of conflict of interest, di ba? Kasi sila yung nagbibigay, nag-approve ng budget, tapos sila rin ang naglalagay din ng budget for their pork barrel. Correct? Okay. So parang before answering yung question, let's explain yung ating system ng government, executive, legislature, at saka yung nag-i-interpret ng mga asosasyon na yan ay ang Supreme Court. Okay, doon sa 2012 na ruling, niliwanag nila dyan. Ganito, Ma'am Jess, no? Ang sabi, maliwanag na yung power of the purse nasa Kongreso, yung paggastos ay nasa Presidente. So dapat maliwanag yan na wala tayo dapat nakikita na mga kongresista na nagsasabi na yung perang ito ay gagastusin ko at ibibigay ko sa mga proyekto na gusto ko. Ang problema kasi noong 2004 na case, wala silang sufficient evidence na nangyayari yon na meron direktang partisipasyon yung ating mga mambabatas na ginagastos yung pera ng bayan para sa kanilang mga sariling proyekto. But of course, nakita na natin yung report ng COA, so it may be a different story now doon sa mga petitions before the Supreme Court na mga panahon na to, Jessica. Okay, and in the same manner na even before may petitions sa Supreme Court or the Supreme Court could act on any of the petitions, sinabi ng Pangulo na suspend muna yan. Kasi nga discretionary on his part and the way it was explained in one of our previous stories, madali lang naman tanggalin yan kasi ang presidente naman ang nagpa-approve niyang budget na yan. So pwedeng tanggalin lang nila doon, di wala nang usapang pork barrel, di ba? Correct. Pero ang iniiwasan kasi natin, Jessica, ay yung double speak, no? Sasabihin ng narinig natin sa presidente ay tatanggalin, i-abolish yung PDAF. Pero nakita natin in the succeeding interviews after that announcement, ay mukhang nandun pa rin yung pera, pero hindi na lamang siya PDAF. But now that the issue is before the Supreme Court, kung gagalawin ng Supreme Court ito, no, at magde-decide sila on the merits of this case, ay at least maririnig natin at sa kapangyarihan ng Korte Suprema yan to interpret the Constitution, ay meron bang paglabag yung ating mga mambabatas kapag sila na mismo yung namimili ng mga proyektong gagastusan ng ating bayan, Jessica? At kung anumang desisyon ang mabuo ng Supreme Court, may lasting effect yan. Kahit sino pang presidente ang nakaupo o sinong administrasyon ang papalit sa kasalukuyan, baka yung jurisprudence na yan na tinatawag, ma-carry over through the years. Tama yan, Jessica. Yung mga public pressure naman ay kumbaga wala namang, siguro may contribution to in terms of pressuring our government officials, pero kung gusto mo talagang baguhin yung sistema ng PDAF, you need the policy change, no? Ngayon may pagkakataon yung Supreme Court to lay down, sandali, ano ba talaga yung nangyayari na to? Siyempre depende pa rin yan doon sa mga ebidensya, no, sa na kaakibat ng mga petisyon na isinampa sa Supreme Court. So at least on paper, the Supreme Court in the future will say ano ba talaga ang nature ng PDAF? Is this constitutional or unconstitutional, Jessica? Maraming salamat, Joseph Moro.